Ano bang napapala mo sa pagbibisikleta? Tinuturuan ka paano madagdagan yung patience mo, paano maging masipag, mas mapagpakumbaba, yung tamang disiplina. Actually, short ride lang tong gagawin natin na to, para lang hindi talaga tuluyang matenga yung legs. So ngayon may pupuntahan tayong bike shop dito lang sa Mandaluyong. May titingnan tayong bike, bagong gravel bike. Tapos mag loop lang tayo ng ultra. Practice. Yun, so pupunta tayo sa Striga Bikes. Dito sila nasa building na yan. Underground bike shop sila dun. Let's go. Dito tayo sa Striga Bikes. Chinek natin yung bagong Pinewood na Katana Pro na gravel bike. Ganda, sulit yun Ganda rin itong Quest 4 na to. Quest 4 Ultimate. Integrated. Tapos internal cabling. Naka Shimano 105. Ganda na road bike. Ngayon dito tayo sa Capitol Commons. Maglo-loops lang tayo ng Ultra Coliseum. So kung taga-Pasig kayo or Mandaluyong, siguro familiar kayo dun sa akyatan dun. Yan yan ay Ultra. Tapos, ito yung paakyat dyan. Yung magandang ahon. Maganda mag-practice kasi ang gradient niyan siguro mga 6 to 12%. Nakaka-practice ka ng maganda-ganda sa ahon. So ito mamaya, ito yung aakitin natin Mahaba-haba rin siya Mahaba-habang ahon din. Kaya naakit na tayo. Tingnan natin kung makakailang akit tayo ngayon, makakailang ikot. So ito ang ating unang akyat. So set lang tayo sa mababang gear, hindi natin masyado pupersahin. Ano lang, tamang pacing lang. Tapos yun naisip ko lang, so wala kwento, ano bang napapala mo sa pagbibisikleta? Ano bang magandang nadudulot yan sa'yo? Siyempre una, yung obvious yung exercise yung katawan mo. Good for the health. Pero isa din sa mga magandang nabibigay ng pagbibisikleta ay yung una, tinuturuan ka paano madagdagan yung patience mo. Kasi tingnan mo, dapat mahaba yung pasensya mo para maakyat mo yung ahon, yung bundok, yung mga paakyat na kalsada, mga ganyan. Pangalawa, tinuturuan ka nito paano maging masipag, literal. Kasi syempre, paano ko makakauwi, paano ko makakapunta sa
pupuntahan mo, kung tatamad-tamad ka, hindi ka papadyak. Oo nga pala, dito sa area na to, dalawa yung pwede mong akyatin eh. So yung kanina, yung Ultra, tapos ito naman, ito yung St. Paul na side. Ito yung St. Paul na eskwelahan. So dito sa St. Paul, mas banayad yung ahon. So mas relax. So yun, balik tayo. Ano pa bang mga realizations ko sa pagbibisikleta? Ito, pangatlo, isa sa mga medyo malalalim, medyo lang naman. Dito sa pagbabiking, cycling, natututo tayo paano maging mas mapagpakumbaba, mas humble. Paano ko nasabi yun? Katulad nun, 2 weeks ago, nakakatapos tayo ng Audax 200. So, di ba? Parang asesya mo nun eh. Na natapos mo yung 200 kilometers, ang daming ahon, may medal ka, etc. Pero, pagkatapos nun, hindi naman yun talaga tuloy-tuloy yung kondisyon ng katawan mo. Hindi ibig sabihin na nakatapos ka ng ganong klaseng event, eh, talagang malakas ka na magbike. Dapat, ipagpapatuloy mo yung pagpapakondisyon sa sarili mo. O hindi, yung lakas mo nun, mawawala agad yun. 1 week ka lang hindi nagbike, 2 weeks ka lang hindi nagbike, mawawala yung kondisyon ng katawan mo, ng legs mo. Kaya dapat, tuloy-tuloy lang. Pinapaalalahan tayo na, sabihin natin nakaakit ka ng Sierra Madre, nakatapos ka ng 100 kilometers, 200 kilometers na event. Hindi ibig sabihin nun, forever ka nang malakas, forever ka nang makakatapos ng ganun. Dapat patuloy pa rin yung papadyak mo para hindi ka mawala dun sa condition mo na ganun. Ito, pangalawang akyat na natin sa Ultra. Ito, case in point, mahigit 1 week ako hindi nakapag-bike. Kaya ngayon, itong practice natin dito, medyo hirap ka ulit umakyat ng mga ahon. Kasi nga natigil. Kaya ito, babawi tayo. Tuloy-tuloy lang, padyak lang ulit. Okay, pangapat tayo. Ano pa ba? Siyempre ito, hindi mawawala sa pagbabike yung tamang disiplina. Yung tamang disiplin sa pagising sa umaga, tamang disiplin sa pagsunod sa mga traffic rules and regulations, sa mga signals, sa mga road signs, yung mga ganyan, yung mga linya, mga ganyan na na-apply mo naman talaga, hindi lang sa pagbabike kundi sa pang-araw-araw mo na ginagawa. Nainamin ko ako, hirap pa rin tayo talaga pagdating sa aspeto na yan, pero sinisikap natin i-improve araw-araw. Pangatlong akyat, let's go. Ito, last. Ito, last na i-share ko sa inyo. Sa pagbibisikleta, ito ang pinakamagandang example ng kasabihan na what goes up must come down. At may kakambal yan. Yung pag nasa baba ka, the only way is up. Yun, literal. Bakit? Ayun for example, ito, umakit tayo. Siyempre, ang tanging direksyon mo lang naman dyan ay pataas. The only way is up. Tapos kapag nasa taas ka na ng bundok ng inaakyat mo, wala, no choice ka, bababa ka talaga. Diba? So ang pinaka basic na application yan sa pang-araw-araw natin
ay hindi naman palagi sa buhay successful ka. Nakukuha mo yung gusto mo. Minsan, nakuha mo nga yung gusto mo, pero nando pa rin yung mga trials, yung mga pagsubok. Hindi araw-araw maganda yung benta. Hindi araw-araw may sweldo ka. Hindi araw-araw may bonus. Pero, ang sunod nun, ayun na yung paakyat ulit. Pero ito sa pagbibisikleta, di ba, hindi ibig sabihin na pababa ka na, masamang bagay na yun. Di ba nga, pagdating sa bike, yung palusong, yung mga ganyan, no? For example, yung ganyan, yung palusong, yun yung reward mo eh. Yun yung reward mo sa pag-aahon ng matagal. Kaya, hindi ibig sabihin na porket pababa ka na, masamang bagay na yun. Minsan, kailangan din yun ng katawan mo. Pahinga ba? Yun. Yun yung mga ilan sa yung mga intangible things na natututunan mo, na re-realize mo sa pagbibisikleta. Kayo, ano yung mga ilan sa mga nare-realize mo na ito pala yung natutunan ko sa pagsa-cycling? Mga attitude, yung mga personality, mga aspect, yung mga ganyan. Comment nyo lang mga boss, ano yung mga natututunan nyo sa cycling na na-apply nyo sa sarili nyong buhay. Yun. Balik na tayo, ilang akit na lang tayo tapos balik na. Padilim na rin kasi. Kaya yun, hindi nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-follow, lahat na. For more cycling and pagmamotor na adventure, dito yun. Salamat mga idol. Laboy lang. Dito rin pala may bike shop dito. Dito nyo makikita yung Go Pedal PH. Puntahan natin. Tingnan natin ano yung mga available doon. Yun, salamat sa panonood mga idol. Follow, like, subscribe. Alam niyo na yan. Laboy lang.